Ayan, tonight we are talking about living in good conscience. Sabihin mo nga, good conscience. Okay, so sa verse, mababasa natin yan sa Acts 23:1. Sabi niya dito, Paul looked straight at the Sanhedrin and said, "My brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day." So, ibig sabihin nito, sinasabi ni Paul dun sa Jewish leader. Yan, sabi niya dun, I have fulfilled, ibig sabihin nagawa ko yung duty ko to God in all good conscience up to this day. So, para maintindihan natin tong verse na to, we have to look at the definition of clear conscience. So sabi dito, pag sinabi natin clear conscience, not trying to hide anything from God. Although alam natin na si Lord ay hindi tayo makakapagtago ng kahit ano pa man sa ating Panginoon because He is the God na omnipresent. Ibig sabihin, He is present everywhere and He is also an omnipotent God. Ibig sabihin, alam niya lahat. All-knowing. So, wala talaga tayo may tatago kay Lord. Pangalawa, pag sinabi natin clear conscience, being totally honest before God and men. So, tayo nagiging honest tayo sa ating Panginoon. Hindi lang kay Lord, kundi sa lahat ng tao sa ating paligid. Kasi pag may inililihim tayo sa kanila, nagkakaramdam tayo ng guilt. Amen? So, pangatlo, pag sinabi natin clear conscience, not feeling guilty about something. So sabi ko nga kanina, pag tayo may nagawang mali, halimbawa sa kapwa natin, nagigilty tayo, hindi tayo makatulog or hindi natin hindi maayos yung feeling natin, nagigilty tayo kasi alam natin na hindi tama yung ginawa natin. And even kapag meron tayong ginawang masama at alam mong mali yun, hindi yun nakaka-glorify kay Lord, nagigilty ka. Pero kapag gumawa ka ng mali at hindi ka nagigilty, there's something wrong with your heart. Amen? So, let's always check our heart. Baka pagka may mali na yung ginagawa natin, but still, hindi pa rin tayo nagigilty. Ibig sabihin, baka na-immune na tayo sa ginagawa nating mali. Ibig sabihin, nasa mali na yung puso natin. So, this is my question to you tonight as we proceed to our message. Are you living with a clear conscience? Ikaw ba, namumuhay ka ba with a clear conscience towards God and men? So, yan ang titignan natin. Ano bang ibig sabihin kasi? What does it mean to have a good conscience? Ano bang ibig sabihin kapag meron kang good conscience? Tulad ng sinasabi ni Paul. Pag sinabi nating living with good conscience, sabi niya ito, living a life with integrity. Having a good conscience meaning, living a life with integrity. Sabihin mo nga, integrity. Ulitin natin, sabihin natin, integrity. Ayan. Kapag sinabi naman natin integrity, doing the right thing. Sabihin mo, doing the right thing. Amen. So kapag ginagawa mo yung tama sa harap ng Lord or sa harap ng ibang tao, you have the integrity. Amen? Uncompromisingly adhere to moral principles. Ibig sabihin, hindi mo kino-compromise yung tama sa harapan ng Lord. Ibig sabihin, for example, ngayon, dahil umuulan, may intindihan naman ako ni Lord kasi malakas ang ulan, hindi mo na ako pupunta. That's compromising. Amen? Or kaya, okay lang naman to, minsan-minsan lang naman. That's compromising. So, to have an integrity, dapat hindi natin kino-compromise yung tama sa harapan ng Lord. Sa Bible, dinefine niya integrity being morally upright. Ibig sabihin, tama, good, honest, or honesty. Pangatlo, steadfast commitment to righteousness. So pag sinabi natin steadfast,
kahit anong mangyayari, committed ka pa rin na gawin ang tama. Just like Paul. Si Paul, pag binasa natin, in chapter 22, doon niya na-encounter si Lord. Doon niya nakilala si Lord. In chapter 22. And then, nung nakilala niya ang Panginoon, tinanong niya ang Lord, "What shall I do, Lord?" Sabi niya. And then, nag-instruct si Lord kung ano yung gagawin niya. Sumunod si Paul sa iniuutos ng Lord sa kanya. Amen? Dahil sa kanyang pagsunod, ang daming nangyari. Gusto siyang patayin, gusto siyang ipakulong. Nakulong nga siya ng ilang beses. Pinahirapan siya, but still, sabi niya dito, is steadfast commitment to righteousness. Hindi pa rin siya nagpatinag. So integrity is rooted in a deep sense of adherence to God's commandments. So para tayo magkaroon ng integrity, dapat rooted tayo doon sa commandment ni Lord. Pero pag wala tayong dedication sa command ng Lord, halimbawa ngayon, yung command ng Lord sa Hebrews, not forsaking the assemblies, pero hindi ka nagpunta. Amen? Or hindi tayo nagpupunta sa mga assemblies, sa mga gawain ng Panginoon. So ibig sabihin, nawawala yung pagiging yung integrity natin. Hindi mo kayang i-correct. Halimbawa, si Robin. Hindi mo magagawang i-correct si Kuya Maki kapag ikaw, hindi ka naman nagpupunta sa mga services. Hindi mo siya pwedeng i-correct na, "Uy, ba't di ka nagpupunta ng Sunday service?" Ikaw, hindi ka naman nagpupunta. Nagigets niyo ako? Na nawawala yung integrity natin kapag hindi tayo sumusunod sa tama na sinasabi ng ating Panginoon. And tulad ni Paul, nagkaroon siya ng integrity and steadfastness. Hindi siya nagpatinag kahit na anong gawin sa kanya, hindi siya nagpapatinag. Kaya sabi dito, despite enduring numerous hardship and persecution, Paul spread the message of Jesus. So kahit na anong sinasabi kahit na anong charges na sinasabi sa kanya, nagpatuloy pa rin si Paul. He upheld the credibility of the gospel message he preached by living with integrity and selfless service. So hindi niya na inisip na kahit nahihirapan siya, okay lang sa kanya yon dahil ginagawa niya yon para kay Lord. Pero sometimes sa atin, pag nahihirapan tayo, pag may mga challenges tayo, kino-compromise natin yung pag-serve natin kay Lord. Tama? Pag may problema tayo sa bahay, problema sa friends, sa school, yan. Pag may mga personal na pinagdadaanan na tayo, kino-compromise natin ang gawain ng Lord. Sabi niya dito, and I want you to take this, sabi niya, even when treated unfairly, sabihin mo nga unfairly. Kahit tinitreat ka nila ng hindi maganda, katulad ni Paul, kahit na pinapersecute ka, inaasar-asar ka na, agpastor ka gano'n. Kahit inaasar-asar ka nila, kahit na anong sabihin nila sa'yo, God's servants, tayo yon, must remain steadfast. So sabihin mo sa katabi mo, remain steadfast. Huwag kang papatinag. Amen? Ulitin ko, even when treated unfairly, God's servants must remain steadfast. So dapat tayong mag-remain kay Lord. Amen? So Paul teaches us we can live with integrity. Paano ba tayo mabubuhay with integrity? Una, speaking the truth in every situation. Sabi ko nga kanina, having an integrity, nagsasabi tayo ng totoo. Is being honest. So kahit masasaktan yung tao, I always speak the truth. Kahit mas gusto ko na masaktan yung tao dahil sa katotohanan na sinasabi ko sa kanya, kaysa yung matuwa siya dun sa kasinungalingan na sasabihin ko sa kanya. So when I correct someone, hindi ako nag-sugarcoat. I always tell the truth straight dun sa tao. Amen? So let us always choose to speak truth in every situation. Huwag mo i-compromise. Kahit yung mga white lies, hindi yon tama dahil white lies is still a lie.
Letter B, para tayo magkaroon ng integrity, living in line with the scripture. So kaya nga, we really have to read the scripture, the Bible, para alam natin paano tayo mamumuhay. Pero pag hindi tayo nagbabasa, hindi natin sinisik ang word ni Lord, we cannot live in the scripture. Amen? Okay, number 3, for us to live with an integrity, keeping a blameless conscience before God and men. So magkakaroon tayo ng clear conscience dapat sa harapan ng Lord and even sa mga tao. So Paul's integrity enabled him to give a calm, straightforward reply to the accusations against him. So si Paul, dahil siya ay nabubuhay with integrity, kahit na sino yung iharap sa kanya, dahil dun sa charges na sinasabi sa kanya, kahit sino yung kausap niya, nagkakaroon siya ng calm. Kalma lang siya makipag-usap, ina-explain niya, kahit na anong charges sinasabi sa kanya, walang napatunayan na totoo sa lahat ng sinasabi tungkol sa kanya. So, dito, what will happen if you have integrity? Ano bang mangyayari? May 4 na bagay na mangyayari tayo na buhay na may integridad. Una, sabihin mo una. Number 1, if you live with integrity, if you live a life with integrity, number 1, you will have protection and guidance. Sabi sa Psalms 25:21, verse 21, my integrity and uprightness protect me because my hope, Lord, is in you. Ito yung sinabi ni David. So, this protection extends, yung protection na yon hindi lang sa mga enemies natin, sa mga kaaway natin, o yung hindi lang sa kaaway alam ni David na hindi lang yung protection na against the enemies, pero it extends to the physical well-being. Protection natin against sa mga bagay na sa ating physical, and the overall path and journey of our lives. In our life, ano man yung poproteksyonan tayo ni Lord sa ating buhay, in all aspects of our life. So, kailangan nating mabuhay ng may integridad if we want to be protected and have guidance from the Lord. So, yun yung una. Number 2, kapag tayo nabuhay with integrity, number 2, divine favor and influence. Magkakaroon tayo ng favor. Gusto niyo ng favor? Yung pabor, yung bang kapag meron kang gusto, tapos sa dinami-dami ng mga tao na may gustong makuha yun, ikaw yung nabigyan. Ganon yung pabor. Yung bang hindi mo ina-expect na ikaw, sa dinami-dami ninyo, pero ikaw yung nakuha. Ikaw yung nabigyan. So, yun yung pabor. And you will be having an influence, impact. Pag sinabi nating influence, impact. So, sabi sa Proverbs 11:3, the integrity of upright guides them, but their duplicity destroys the unfaithful. So, dito sa Proverbs 11:3, sinasabi niya dito na yung integrity natin, yun yung nag-guide sa atin. Yun yung nag-guide sa atin. So those who walk in moral uprightness experience divine favor. So yun lang mga taong nabubuhay with integrity. Sila daw yung makaka-experience ng divine favor. Pag sinabi nating divine favor, saan nanggagaling yon? Kay Lord. So pag sinabi nating divine favor, that comes from the Lord. So number 3, kapag tayo may integrity, magkakaroon tayo ng answered prayer. Sabihin mo nga answered prayer. So hindi magiging waste yung pagpunta mo sa mga ganitong gawain sa mga prayer meeting. Dahil in due time, in God's time, your prayer will be answered by the Lord. So sabi sa Psalm 66, verse 18, if I have cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Pero ito yung nire-remind sa atin ng Psalm 66:18 na tayo dapat ay walang sin. So
kailangan bago tayo mag-pray, you have to ask forgiveness. Dahil lagi nababanggit ng ating pastor or mababasa din natin sa ating Bible na itong kasalanan, yung mga kasalanan natin, yun yung nagiging hindrance. Sabihin mo nga hindrance. So yung ginagawa mong mali, yan yung hindrance para hindi sagutin ng Lord yung prayer mo. Amen? Ulitin ko, sabi ng Psalm 66:18, if I had cherished sin in my heart, kapag merong sin dyan sa puso mo, limbawa may inggit, may maling espiritu sa'yo, may kung ano pa dyan, the Lord would not have listened. Hindi pakikinggan ng Lord yung prayer mo. So baka kaya hindi pinapakinggan ni Lord yung prayer mo hanggang ngayon. You still have that sin na itinatago. You still have that sin na patuloy mong ginagawa. Na alam mong mali pero still you are doing it. So maybe that's the reason kung bakit hindi nasasagot ni Lord yung prayer mo. Maintaining a life free from deceit and moral compromise fosters a genuine and open relationship with God. So, sa una pa lang, ang nag-separate sa atin is sin. Kaya nga nagkaroon ng separation kay Lord sa Adam and Eve dahil dun sa sin na ginawa nila. So, ganun din tayo. Every time we do sin, we commit sin, yun yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon. So, kapag maayos tayo sa harapan ng Lord, yun yung nag-i-increase para tayo ay sagutin ng Lord. Amen? And lastly, what will happen if we have integrity? Number 4, blessings and prosperity. Sabihin mo nga blessings. Sabi sa Proverbs 28:20, if I had cherished, parang, pinapindot, sorry. Sabi sa Proverbs 28:20, a faithful person will be richly blessed. Sabihin mo nga, richly blessed. Hindi lang basta blessed, kundi richly, sabi niya. Ano bang rich? Diba? Sobra-sobra yung pagpapala na ibibigay ng Lord sa atin. Kung, sabi niya dito, a faithful person, faithful ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, faithful ka ba? Ayan. So, if a faithful person will be richly blessed, but one eager to get rich will not go unpunished. So, pursuing wealth, hindi masama na tayo ay mag-pursue ng wealth natin. Mag-pursue, magpayaman, maghanap buhay, ganyan. It's not sin. Pero, sabi niya dito, pursuing wealth at the expense of moral principles, pag nagpapayaman tayo pero nako-compromise yung para sa Panginoon, nakakagawa tayo ng mali. O para yumaman tayo, nandadaya ka. Para yumaman ka, nandadaya ka. Mga ganon. So, hindi yun i-acknowledge ni Lord. So, that will lead to a negative consequences. While a faithful and integrous life result in rich blessing from God. Pero kapag magre-remain kang faithful sa ating Panginoon, kung magre-remain kang faithful kay Lord, siya ang magbibigay sa'yo ng blessings. Amen? Ayan, so, last verse na babasahin natin sa Acts 24:16. So, ito yung devotion natin ng mga nakaraang araw. So I strive always to keep my conscience clear before God and men. So sabi dyan, strive. Sabihin mo, strive. Strive. So pag sinabi nating strive, you are putting effort. Nag-e-effort ka ba? Nag-e-effort ka pa ba to keep your conscience clear before God and before man? Or okay lang sa'yo, naging natural na sa'yo na gumawa ng mali. Amen? Sabi ni Paul, I strive. So ito ang iiwan ko sa inyong tanong. Are you living a life of integrity? And are you fulfilling your duty to God and to all men? So meron tayong kanya-kanyang duty. Duty sa bahay bilang mga anak. Kapag hindi natin nagawa yung duty natin, magagalit ng ating mga magulang. Duty bilang asawa, syempre pag hindi natin nagawa yung duty natin bilang asawa, mag-aaway kayong mag-asawa. Amen? Pag hindi mo nagawa yung duty mo
sa paaralan, ano mangyayari? Hindi magiging maayos ang grades mo, magagalit ang teacher mo. And even in the community, kapag hindi natin ginawa ang duty natin in our community will be chaotic. Hindi magiging maayos. Likewise sa ating duty kay Lord. If we are not striving, hindi tayo nagpuput ng effort to do our duty to God, hindi magiging maayos ang spiritual life natin. You're not putting effort para magkaroon ka ng time alone kay Lord. You're not putting effort para magkaroon ng fellowship kay Lord, para mag-deep pa yung pagkakakilala mo kay Lord. Hindi magiging maayos ang spiritual life mo. So this is my reminder to all of us. Let us be like Paul, na sabi niya dito, I strive always. Mayroon pang always doon. Ibig sabihin palagi. Sabihin mo nga palagi. Palagi daw siya nag-effort, nag-strive to keep his conscience clear before God. Ibig sabihin, ginagawa niya yung best niya to be right sa harapan ng Lord. At hindi lamang sa harapan ng Lord, kundi sa harapan ng mga tao para magkaroon siya ng good integrity. And sabi ko nga kanina, if we live our life with integrity, magkakaroon tayo ng, ano yung una? Protection and guidance. Number 2, divine favor and influence. Number 3, when we live a life with integrity, we will have an answered prayer. And lastly, when we keep faithful to God, we will receive blessing and will have prosperity. So yun lang po ang ating mensahe ngayong gabi.